Welcome to Donmar TV News Channel. Binigyan diin muli ni Pangulong Duterte sa kanyang kapwa miyembrong bansa na kailangang tumindiga bilang nagkakaisang rehiyon para isulong ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Sa 39th ASEAN Summit, iginiit ni Pangulong Duterte na yung pagsusulong ng resolusyon sa mga disputed islands or territories sa West Philippine Sea ay dapat sang-ayon sa tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at yung 2016 Arbitral Award. Sinabi pa ng Pangulo na malayo-layo na ang narating sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsusulong ng kaunlaran sa rehiyon at hindi dapat daw payagan na madiskaril ito at dahil lamang sa tinatawag na diverging interest o magkakaiba na mga interest ng mga miyembrong bansa dito sa ASEAN. At dito ay hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga kapwa miyembrong bansa na ipatupad at isagawa ang mga commitments at hindi lamang manatili na puro salita, particularly yung 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the West Philippine Sea. Ma'am Raymond? Yes. Maliban dyan, okay, ito, maliban nga dyan sa usapin ng West Philippine Sea Bombo Tennis, ay ilang mahalagang usapin pa ang binuksan ni Pangulong Duterte sa naturang summit na ginanap nga sa magitan ng video conference. Unang-una, sinulong ng Pangulo ang pagbuo ng tinatawag na ASEAN Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases sa lalong madaling panahon. Ipinunto ni Pangulong Duterte na magiging mahirap at mahaba pa ang daang tatahakin ng ASEAN region tungo sa recovery o pagbangon mula sa COVID-19 pandemic, lalo hanggang sa kasalukuyan ay humaharap pa rin ang rehiyon sa epekto ng pandemya. Kaugnay ito, binigyan din ng Chief Executive ang kahalagahan ng phased at comprehensive implementation ng ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Para sa ASEAN Summit ngayong taon, maliban sa ASEAN state members, dumala rin ang Korea at yung China. Kasama ng Pangulo kagabi na nakibahagi sa summit ang ilang miyembro ng gabinete gaya ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., Defense Secretary Delfino Renzana at National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Si Vice President Robredo, ano ang inyong masasabi sa kanya? Nanay na nakasuot ng pink na damit. Okay po, si Senator Pacquiao. Kaibigan. Kaibigan ko yan. Si Senator Lacson. Crime buster. Crime buster. Yes. Si Mayor Isko. Actor. Artista. Si Pacquiao at least si Pacquiao kaibigan. Totoo naman talaga kaibigan niya yun. Si Lacson naman crime buster, talaga naman crime buster. Si Robredo nakapink na nanay. Ay, yun lang. Ano ibig sabihin nun? Nakapink na nanay. Si Isko, aktor. Isko, aktor ka lang pala yung kasunod, ito matindi. Relax. Kasi nung pinost ko ito, may nagsabi kagad dun. BBM yan si iboboto niya. Paano niya iboboto si BBM? Kung kandidato din siya. Ito. Excited na ba kayo? Sa susunod na pangalan na babanggitin ko, kung ano yung sasagot niya. Ito. Pakinggan niyo. Actor. Si former Senator Bongbong Marcos. Anak ni Marcos. Anak ni President Marcos. Malaman yun, malaman. Sige po. Tama kami, pareho kami. Paano ba yun? Ano na? Kayo na bahala mag-interpret? At last, si Senator Bato. Ordinaryong tao. Yan. Ordinaryong tao na hindi plastic. Totoong tao. Malakbakan. I-summarize natin, ha? Ulit. Si Robredo, nakapink ng nanay. Ayos.
Ay, ibig sabihin na yun, kayo na bala mag-interpret. Si Pacquiao, kaibigan niya. Ay, siyempre, pareho silang taga Mindanao. Si Lacson, crime buster. Okay? Si Isko, actor. Si BBM, anak ni Ferdinand Marcos. Hindi ako nagsabi. Dalawa lang ibig sabihin nun. Kung tinitignan ninyo na successful si Ferdinand Marcos, okay. Kung tinitingnan nyo naman na yung sinasabi ng mga dilawan na diktador, ganyan-ganyan, corrupt si Ferdinand E. Marcos, hindi okay, negative. Okay? But remember, kung ano man ang logic niyan, may isang katotohanan dyan sa positive at sa negative. Ano yon? The identity of BBM is his father. Yan ang sinasabi ko ng matagal ko nang sinasabi na ayaw makinig ng iba. At nagagalit at sasabihin, anti-Marcos ako. Paulit-ulit ko na nga sinasabi, ang problema kasi, instead na si BBM sabihin niya yung kanyang plano, laging, yung tatay. Yan ang problema. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit yan. Kahit tanungin nyo, meron akong tinanong kanina. Ano siya? Sabi niya, actually sir, nag-iisip pa ako kung bato o ano ako BBM ako eh. Sige. Sabi ko, bakit si bato? Kasi sir, sa amin medyo magulo talaga doon. Maraming gusto ko ng kamay na bakal. Ganyan. Yun ang tingin niya kay bato. Bakit naman si BBM? Kasi gusto kong yung tatay gusto ko. Gusto ko ipagpatuloy. Tapos humirit siya. Humirit mismo yun sa akin. Sabi niya, sa tingin mo ba, sir, may pagpapatuloy niyang ginawa ng tatay niya? Sa loob-loob ko, hindi ko nalang sinagot. Sabi ko, hindi ko rin po alam eh. Kasi hindi naman ako, di ba? Wala ko alam. Ayoko naman manghusga na, oo, kaya hindi, di ba? Pero my point is, same na katulad nung kay Senator Bato na sinasabi niya, kung i-describe natin yung kandidato, yun ang talaga masasabi mo. Anak siya ni Ferdinand E. Marcos. Yun ang totoo eh. Di plastic. Ayan. Siya naman, ordinaryong taong hindi plastic. Napakasarap pakinggan. Yun ang totoo eh. Yan ang gusto ko, humble na tao. Alam mo, bagay na bagay sila ni Senator Go. Panalo talaga. Eto, di ba meron silang sinasabing destiny. Yung destiny, alam niyo yung destiny? Yung destiny na sinasabi nila, actually, sa totoo lang, yung October 8 na pangyayari, na biglaan lang siyang tinawagan dahil hindi sumipot. Di ba? Alam naman natin yun eh, tinawagan siya para may papatakbo sa PDP. That could be an accident to human eyes, but it could be destiny.